Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Commanding General ng Philippine Army binigyang pagkilala ang mga tagumpay ng 4ID kasabay ng kanyang kauna-unahang pagbisita sa dibisyon. 10 matataas na kalibre ng baril na hukay ng 401st Brigade matapos ituro ng 2 sumukong NPA ang arms cache sa Agusan del Sur. 3 matataas na kalibre ng baril na hukay ng 8IB mula sa arms cache ng NPA sa Bukidnon. Katihan Patrol 2025 Mindanao Leg matagumpay na natapos. 23rd IB nasungkit ang ikalawang pwesto sa naturang exercise. Kasundaluhan, LGU at IP communities sa Bukidnon nakiisa upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa pamamagitan ng panagsabwa rituals. Bangkay ng CAFGO member na pinatay ng NPA noong 2019 na-recover sa Surigao del Sur. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 31, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang pagbabalita. Commanding General ng Philippine Army binigyang pagkilala ang mga tagumpay ng 4ID kasabay ng kanyang kauna-unahang pagbisita sa dibisyon. Naka-standby para sa kanyang report si Kabayaning Jai Hapas. Mainit na sinalubong ng kasundaluhan ng 4th Infantry Diamond Division si Lieutenant General Antonio Navarrete, ang Commanding General ng Philippine Army, sa kanyang pagbisita sa Camp Edelberto Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Ang pagbisita ni CGPA ay bahagi ng kanyang field engagement sa mga frontline units. Layuning suriin ang kahandaan, palakasin ng moral at magbigay ng direktang gabay sa mga kasundaluhan ng hukbong katihan. Sa kanyang pagdating, binigyang pugay si Lieutenant General Navarrete sa pamamagitan ng Traditional Military Arrival Honors na pinangunahan ni Major General Michel B. Anayron Jr., ang commander ng 4ID. Kasama ang mga senior officers, enlisted personnel at civilian human resource ng dibisyon. Kabilang sa kanyang aktibidad ang comprehensive briefing hinggil sa mga natamong tagumpay at kasalukuyang operasyon ng 4ID. Tampok sa nasabing pagbisita ang pagkilala sa 11 sundalo at 1 CAFGO Active Auxiliary mula sa iba't ibang unit ng 4ID dahil sa kanilang natatanging kontribusyon laban sa NPA. Gayon din, ginawaran ng parangal ang 2 military personnel at 1 K9 handler na nanguna sa humanitarian assistance and disaster response operations sa nagdaang pagbaha at landslide sa Bukidnon. Sa kanyang mensahe naman, ipinahayag ni Lieutenant General Navarrete ang kanyang pagpapahalaga sa 4th Infantry Diamond Division sa patuloy nitong dedikasyon, sakripisyo at tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga Regions. 4th Infantry Division, I know how you were able to finish and with your presentation, as I was briefed before, malapit na natin matapos, and I'm really happy and I would like to congratulate for all you have done. Congratulations! Magaling ang inyong commander, ang inyong staff, from the division down to your battalions, and they are able to provide all the necessary requirements and even your sergeant majors. So maraming salamat sa inyong lahat. Ipinonto ng Commanding General ng Philippine Army na malapit nang makamit ng dibisyon ang ganap na tagumpay laban sa mga natitirang teroristang NPA, bunga ng mahusay na operasyon at koordinasyon ng mga units sa ilalim nito. Kabilang sa kanyang direktiba ang pagpapalawig ng mga career at individual development programs, gayon din ang pagpapatupad ng mga unit trainings upang higit na mahasa ang kahandaan ng bawat kasapi ng Army
Army sa pagtugon sa mga panibagong hamon ng pambansang seguridad. Ang pagbisita ni Lieutenant General Navarrete ay nagsilbing paalala na ang tunay na lakas ng hukbong katihan ay hindi nasusukat sa dami ng sandata o kagamitan, kundi sa dedikasyon at katatagan ng mga personnel. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ajay Hapas, for RD News Bayani Updates. 10 matataas na kalibre ng baril na hukay ng 401st Brigade matapos ituro ng 2 sumukong NPA ang arms cache sa Agusan del Sur. Narito ang detalye ng balita. 10 matataas na kalibre ng baril ang nahukay ng mga tropa sa ilalim ng 401st Infantry Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Antonio Dolnuan Jr. noong Oktubre 17. Ito'y matapos ibinahagi ng 2 sumukong rebelde ang taguan ng mga baril sa Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Ang pagsuko ng 2 rebelde ay resulta ng pinagsanib na operasyon ng 3rd Special Forces Battalion, 75th Infantry Battalion, 29th Infantry Battalion at mga intelligence units ng 4th Infantry Division at PNP Caraga. Kabilang dito ang 3 M203 grenade launchers, 2 M16A1 Elisco rifles, 1 M16 Bushmaster rifle, 1 M16A1 Colt o AR-15 rifle, 2 Colt AR-15 rifles, 1 Firebird M4 rifle, 6 na long magazines para sa 5.56mm rifles at mahigit 700 bala ng 5.56mm ammunition. Ayon kay Brigadier General Dolnuan, patunay ang nasabing tagumpay sa whole of nation approach upang tuluyang mawakasan ang insurensiya. Magpapatuloy din anya ang 401st Brigade sa pagsusulong ng kapayapaan at pagtutulungan ng mga komunidad at ahensya ng gobyerno para sa seguridad at kaunlaran sa Agusan del Sur. Samantala, 3 matataas na kalibre ng baril na hukay ng 8IB mula sa arms cache ng NPA sa Bukidnon. Narito ang detalye ng balita mula kay Kabayaning Rem Dayot. Nahukay ng mga tropa ng 4th Infantry Diamond Division ang 3 high-powered firearms na pagmamay-ari ng New People's Army sa Sitio Camaka, Barangay Bontongon, Bayan ng Impasugong, Bukidnon nitong Oktubre 21. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Modified Community Support and Sustainment Team at ng Intelligence Section ng 8th Infantry Battalion, katuwang ang 88th Infantry Battalion. Nagsimula ito matapos makatanggap na impormasyon mula sa mga dating rebelde at residente ukol sa pinagtataguan ng mga baril. Kabilang sa mga nakumpiska ang 2 AK-47 rifles, 1 M16 rifle at 250 bala para sa M14 rifle at ilang medical paraphernalia. Ayon kay 403rd Brigade Commander Brigadier General Siegfried Tubalado, walang naganap na bakbakan sa operasyon dahil natagpuan ang mga armas na nakabaon sa isang liblib na lugar na pinaniniwalaang taguan ng NPA. Anya ang pagkakuha ng nasabing mga baril at bala ay malaking dagok sa kakayahan ng NPA. Nagpapasalamat din sila sa mga mamamayan sa tiwala at patuloy na pakikipagtulungan. Dagdag pa ni General Tubalado, patuloy ang koordinasyon ng militar at mga lokal na komunidad upang masiguro ang kapayapaan at kaunlaran sa buong Bukidnon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Rem Dayot, for ID News Bayani Update. Matagumpay na nagtapos ang Katihan Patrol 2025 Mindanao Leg na ginanap mula Oktubre 19 hanggang 25 sa headquarters ng 1st Training Group, Camp Kibaritan, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Ang Katihan Patrol ay isang pangunahing programa ng Philippine Army na sumusukat sa kahandaan, kakayahan at liderato ng mga unit ng hukbong katihan mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at Visayas. Sa loob ng isang linggo, lumahok ang mga partisipante sa isang mahigpit na 48 oras na long-range patrol exercise na sumaklaw sa halos 60 kilometro ng mahirap at bulubunduking daanan. Bawat kalahok ay nagdala ng 25 kg na gamit, suot ang kompletong combat gear, kung saan nasubok hindi lamang ang kanilang lakas, kung hindi pati na rin ang tibay ng kanilang isip at koordinasyon sa operasyon. Isa sa mga top-performing units ay ang 23rd Infantry Battalion ng 4th Infantry Diamond Division na binubuo ng 35 kalahok. Nasungkit nila ang Silver Distinction patapos makuha ang average rating na 86.30%.
Dahil dito, pumangalawa sila sa pwesto sa Mindanao Leg ng Katihan Patrol 2025 at ika-4 sa buong Philippine Army. Sa closing ceremony, binasa ni 1st Scout Ranger Regiment Commander Brigadier General Isagani O. Cristi ang mensahe ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio G. Nafarrete, kung saan pinuri nito ang lahat ng lumahok dahil sa kanilang natatanging galing at dedikasyon sa buong exercise. Binigyang pagkilala naman ang buong platoon ng 23rd IB sa flag raising ceremony noong Oktubre 27 sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City sa paunguna ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. Abangan ang iba pang detalye ng balita matapos ang iilang paalala. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. For trade to flow, peace must be upheld. Any disruption in these waters affects businesses, supply chains, and the daily lives of millions worldwide. The Armed Forces of the Philippines stands as guardians of maritime peace, safeguarding trade routes, defending our sovereignty, and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress. Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Kaugnay nito, kasundaluhan, LGU at IP community sa Bukidnon nagkaisa upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa pamamagitan ng panagsabwa rituals. Narito naman ang detalye ng balita mula kay Kabayaning Jai Hapas.
Mula naman sa 36 Infantry Battalion, bangkay ng CAFGU member na pinatay ng NPA noong 2019 na-recover sa Surigao del Sur. Narito ang detalye mula kay Kabayaning Gladys Gabalio. Matapos ang 6 na taon na paghihintay, natagpuan na rin sa wakas ang mga labi ng isang CAFGO member na pinatay ng mga rebeldeng NPA noong 2019. Sa tulong ng isang dating rebelde, matagumpay na na-recover ng 36 Infantry Valor Battalion ang bangkay ng biktima sa Surigao del Sur. Narito ang ulat. Sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Joselito Bianti Jr., matagumpay na na-recover ng 36 Infantry Valor Battalion ang mga labi ni Ka Marlon A. Astudillo, isang membro ng Civilian Active Auxiliary o CAFGO na mahigit 6 na taon nang nawawala. Ayon sa ulat, ang operasyon ay isinagawa matapos ang pahayag ng isang dating rebelde na voluntaryong sumuko at nagbigay impormasyon sa unit. Natagpuan ang labi ni Astudillo sa isang liblib na bahagi ng Sitio Inadan, Barangay Magruyong, San Miguel, Surigao del Sur. Bilang pakikiisa sa pamilya, personal na nagtungo si Mrs. Ermeline Astudillo, asawa ng yumaong CAFGO kasama ang mga tauhan ng 36 IB sa tanggapan ng LGU San Miguel upang humingi ng tulong at suporta para sa pamilya. Ang mga labi ni Ka Astudillo ay muling naibalik sa piling ng kanyang pamilya matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Sa tulong ng 36 Infantry Valor Battalion, maayos na ipagbigay galang at naipagdasal ang kanyang mga labi, kasabay ng pagunita sa kanyang kabayanihan at tapat na paglilingkod sa bayan. Noong Oktubre 22, 2025, isinagawa ng 36 IB ang isang firing detail at duty detail sa kanyang libing bilang huling pagpupugay at pagkilala sa kanyang sakripisyo para sa kapayapaan at seguridad ng mamamayan. Sa kabila ng pait at lungkot, ipinahayag ng pamilya Astudillo ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa patuloy na suporta ng 36 Infantry Battalion at ng lokal na pamahalaan ng San Miguel, gayunpaman ang pamahalaan ng Surigao del Sur. Ang ganitong mga hakbang ay nagpapatunay na hindi titigil ang gobyerno at ang mga otoridad sa pagkuha ng katarungan para sa mga biktima ng karahasan, lalo na sa mga kababayan nating naglilingkod sa bayan. Ayon sa panayam ni Lieutenant Colonel Joselito Bianti Jr., Commanding Officer ng 36 IB, ang brutal na pagpaslang kay Ka Astudillo ay malinaw na paglabag sa rule of law at international humanitarian law. Patuloy naming ipaglalaban ang hustisya at kapayapaan para sa mga mamamayan ng Surigao del Sur. Nananawagan kami sa mga natitirang membro ng NPA, tigilan na ang karahasan at magbalik loob sa gobyerno sa pamamagitan ng ECLIP program. Patuloy ang pananawagan ng 36 Infantry Valor Battalion sa mga natitirang rebelde na magbalik loob at makiisa sa kapayapaan. Nananatiling matatag ang unit sa kanilang misyon na protektahan ang mamamayan at itaguyod ang katarungan laban sa karahasang dulot ng mga communist terrorist groups. Isang paalala na walang lihim ang hindi nabubunyag at walang katarungang hindi makakamit. Mula dito sa himpilan na 36 Infantry Valor Battalion, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Gladys Gabalio, 4ID News, Bayani Updates. Mga kabayani, 54 na araw na lang, Pasko na! Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Bon Enriquez. na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, Walang malayo sa puso ng sundalo. Alamin, ipaglaban, suportahan. Ating itaguyod ang ating karapatan sa ating karagatan. Makialam sa mga pangyayari sa bayan. Huwag hayaang malinlang, isulong ang paninindigan para sa ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.